Sa mga gustong mag-alaga ng tilapia at gagawing negosyo, ito panoorin mo yung idea ni Uncle. Dito mga ka-idol, makakuha ka ng maraming idea. Dito mo matutunan ang lahat. Una-una dyan, dapat mayroon po kayong bakanting lote. Tapos hukayin mo siya at pupunuin mo siya ng tubig. Ang ginagawa ni Uncle dito mga ka-idol, yung tilapiahan niya ay tinatayuan niya ng poultry. Kasi nga ang gusto ni Uncle dito ay magdubli-dubli ang kita pero isa lang yung gastos. Ibig sabihin mas malaki ang kita ni Uncle kumpara sa gastos. Okay, kung napapansin mo dito mga ka-idol, makikita mo yung tilapia ay nag-aabang na tuwing nagdudumi yung manok. Ganito kasi ang ginagawa ni Uncle. Una dyan, bumili si Uncle ng feeds para sa manok, hindi para sa tilapia. Tuwing kinakain ng manok ang feeds mga ka-idol ay dinudumi po yan ng manok. Yung feeds na yon, kaya kakainin ng tilapia. Kaya ang tilapia nag-aabang sa ilalim ng poultry na yan. Ang kagandahan pa sa ganitong diskarte na nagtayo ka ng poultry sa ibabaw ng fish pan or tilapiahan mo ay wala talagang langaw dyan mga ka-idol. Kaya tuwang-tuwa si Uncle dito. At saka mahirap din yan mapuntahan sa mga ahas pati yung mga daga. Kaya safety na safety yung manok ni Uncle dito pati yung itlog ng mga manok kasi nga bukod sa magandang idea ay malinis pa yung paligid niya. Walang masyadong mga damo at kalat-kalat. Pati yung langaw dyan mga ka-idol ay hindi talaga makapunta dyan. Ang kagandahan pa dito ay preskong hangin ang malalanghap ng mga manok. Kasi nga yung tubig na yan ay siya mismo ang nakukontrol ng mga baho ng dumi ng manok. Kasi nga hindi na lumabas yung baho ng dumi ng manok kasi nga kinakain na po ng tilapia ang kanilang dumi. Alam mo mga ka-idol, ang tilapia ay tuwang-tuwa po yan. Kasi nga ang kanilang tinitirhan ay hindi masyado mainit. Kumbaga mayroon siyang bubong sa taas. Tapos mga ka-idol, ang kagandahan dito ay malamig pa yung lugar at saka yung tubig. Kaya yung tilapia dyan ay talagang buhay na buhay talaga. Kung napapansin mo dito mga ka-idol ay lumabas na yung mga nguso nila o pati yung ulo nila para mag-aabang na sila tuwing magdudumi yung manok. Parang ganito yung proseso niya. Una dyan mga ka-idol, kinakain ng manok ang feeds. Tapos pag dinudumi ng manok, sasaluin ng tilapia. Kaya yung tilapia dyan ay sobrang taba yan mga ka-idol. Pero yung idea na ito ay galing po ito sa ibang bansa. Pero mga ka-idol, kaya ko pinakita, no? Para magkaroon ka naman ng idea. Kasi alam ko naman na gusto mo ng maliit ang gastos pero dubli-dubli ang kita. So ganyan ang gagawin mo. Tatayuan mo siya ng poultry sa ibabaw. Tapos yung isda sa ilalim. Ayan o. Tsaka yung isda dito ay tuwang-tuwa mga ka-idol. Kasi nga hindi sila magugutom. Alam mo naman yung manok, maya-maya dudumi. Maya-maya dudumi ulit. So ganun yun mga ka-idol. Tsaka bukod sa nakapagbinta ka pa ng itlog ng manok, makapagbinta ka pa ng tilapia. Ang idea na ito mga ka-idol, halos marami ng bansa ang gumagawa nito. Ibig sabihin yan, malinis pa rin yan na kakainin yung tilapia kahit kinakain ng tilapia ang mga dumi ng manok. Una-una dyan, yung feeds ay malinis din yan. Kasi nga pagkain ng manok, okay, parang ginigiling ng manok bago kakainin ng tilapia, yung pagkain nila. Yun po ang kagandahan dito mga ka-idol. Kumikita ka na sa manok at kumikita ka pa sa tilapia. Alam mo yung ganitong idea mga ka-idol, talagang matalino ang nakaisip nito na ganitong idea. Kumbaga ganito yung paraan ba na ang naisip siguro niya, what if na gagawin ko ganitong idea para isahan yung gastos pero dubli-dubli ang kita. Totally ang feeds, kakainin naman ng manok tapos ang dumi ng manok, idiretso na lang sa tilapia, ipapakain niya. Kaysa naman masasayang lang. Kung napapansin mo dito mga ka-idol, tuwang-tuwa pa nga yung may-ari ng tilapiahan na ito or ito yung fish pan kasi nga nagdagdag pa siya ulit ng maraming tilapyang maliliit papalakihin. Alam mo naman ang tilapia, maya-maya kain, maya-maya kain. Kaya mabilis lang talaga siyang lumaki.